So problem number 2 of the differential equation chapter 5 by coefficient linear in the two variable. So x plus 2 y minus 4 dx minus 2x plus y minus 5 dy. So ang ginagawa natin bago natin sinasagot ang isang coefficient linear in the two variable, inaalam muna natin kung anong line siya, parallel ba siya or meron ba ito siyang intersecting. Sa una, kukunin po natin yung equation 1 and equation 2. So yung x plus 2y minus 4 is equivalent of 0. So, ito na yung equation 1 natin. So, ito naman. Ito, ang gawin po natin dito is, i-distribute po natin ito. I-distribute po natin, o mamaya na lang natin distribute para mas madali sa ma-simplify. So, kunin na lang natin yung 2x. 2x plus y na lang, minus 5 is equivalent of 0. So, paano natin yung gagawin? So, madali lang siya makuha by substitution, no? So, ang gawin natin dito, kunin natin yung in terms of x equation. So, x transpose yung positive 2y, magiging negative 2y and positive 4. Then, ito, isa-substitute natin dito. So, 2 times x, which is ito po yung value ng x. Negative 2y plus 4 plus y minus 5 is equivalent of 0. So, 2 times 2, negative 4. So, simplify nyo. 8 plus y to negative 5 is equivalent of 0. So, negative 4y to positive y is negative 3y. Then ito, transpose sa kabila, magiging negative 8 to positive 5. So, negative 3. So, negative 8 to positive 5 is negative 3. So, y is equivalent of 1. Diba? So, ang y po natin is equivalent of 1. So, paano yung x? So, madali lang yung x kasi gamitin mo yung equation 1 mo. So, x plus 2 times 1. So, 1 minus 4. Is equivalent of 0. So, x, 2 times 1 is 2. 2 positive 2 to negative 4 is negative 2. Transpose sa kabila, magiging positive 2. So, ito na yung point of intersecting natin, which is yung h, k is equivalent of, ano ba yung 2, 1. So, yan po yung point of intersecting natin. So, yan po yung gagamitin natin sa substitution. So, ano ba yung method natin pag linear? Kasi linear ito, di ba? Intersecting. So, ibig sabihin, meron tayong x is equivalent to pu plus h. Kung natatandaan nyo yung problem na number 1 natin, x is equivalent to pu plus h. So, ano ba yung h? Sir, yung 2. So, plus 2 yan. So, dito, y is equivalent to b plus 1, di ba? b plus 1. Hindi pala b plus k. So, ano ba yung k natin? Yung 1. So, plus 1. So, ano yung gagamitin natin? So, differentiate natin yan by dx. Then, ito u by du. Then, ito dy. Then, ito b by db. So, gamitin natin yung problem. Ano ba yung problem? Sir, ang problem po dito is x. X plus 2y, di ba? So, ano yung nauna? Ang nauna po is x. Ano ba yung value ng x? Ang value po ng x is u plus 2. So, u plus 2 plus 2y. Ang y po is b plus 1. So, multiply by b plus 1. Then, minus 4. Then, close dx. So, dx daw. Ano ba yung dx? du. So, du na lang. So, minus 2 multiply by x. Ano ba yung x natin? Sir, yung u plus 2. Ito pa yung x natin. Then, ang next po, plus y. Ano ba yung y? Sir, ang y po is b plus 1. Minus 5. Tama? dy. Ang dy po is db. db is equivalent of 0. So, isi-simplify po natin yan. Magiging u plus 2. Ito i-distribute natin. Magiging, distribute mo dito yung 2. 2 times b times 1. So, 2b plus 2 minus 4 du. Then dito, distribute mo ito. Distribute mo yung 2 times u. Magiging 2u plus 4 plus b plus 1 minus 5. Tama? db. So, titignan natin. Ano ba yung mga cancel natin dito? U. Kung titignan nyo yung problem, positive 2 to positive 2 is equivalent of positive 4. Positive 4 to negative 4 is 0. Kaya matira lang dito yung 2b, which is yung positive 2b. So, du. So, dito naman, negative 2u. So, dito naman, positive 4. So, positive 1 to negative 5, negative 4. Negative 4 to positive 4, 0. Kaya matira yung 2u plus b na lang. So, 2u plus b na lang. So, db. So, anong gagawin natin dyan?
Sir, pag yan po yung nakuha natin equation, ang gagawin lang po natin dyan is homogeneous na. So, ano yung ililate natin? Sir, hindi po natin pwedeng gamitin si y equal to bx. Bakit? Kasi alam natin na naka-du and naka-db. So, anong gagamitin natin? Ang gagamitin lang po natin is u, which is yung u po dito, na du, is equivalent of bg. Kasi meron tayong b, pero wala tayong g, which is yan po yung magiging substitution. So, bg gamitin natin. So, kasi nakadepende po yan sa du pati db, di ba? So, i-differentiate natin ito. So, du equivalent of product rule, b dg plus g db. So, yan. Yan po yung gagamitin natin substitution sa homogeneous. Kasi homogeneous na siya, nasa homogeneous naman. So, ang gawin natin, ano ba ito? Nauna. Ang nauna po is u. Plus what? Plus 2b. So, wait lang. Ang u pala ito, ang value ng u is bg. So, dapat bg dito. bg agad dito. Dapat bg. bg. Yan. Then, after that, plus 2b. Di ba? So, du. So, du na lang. Minus what? 2u. Ano ba yung u? Which is bg. Plus b. Multiply by db. Ang db mo is what? Ano ba yung db natin dito? So, db natin dito is wala bang na ano dito? du. Ay, wait lang. Kaya pala ito. Ito. Bago pala tayo mag-ano dito, du pala ito. So, ito yung value niya. So, i-multiply natin by what? By ito, yung value ng du. Yung b, d, z. So, sir, bakit yan po yung mamumultiply dyan? Kasi tingnan niyo ito, problem, du. So, ang value ng du is ito. So, minus 2u. Ano ba yung u natin? Which is yung bg, di ba? So, plus b. Then, yung db. So, yan. Equivalent to 0. Simplify po natin yung problem. So, yung problem po natin is simplify po natin. b g plus 2b. Ito isa-isayin natin na. Simplify natin dito. Para madali natin makulik yung problem is ang gagawin lang natin dito is simplify po natin. So, b times b is magiging b squared ito. Factor out by, unahin natin yung lahat ng dz. So, b times 2b magiging what? Plus dito. Meron operation na positive dito. Positive 2b squared. Yan. By dz na yan siya. So, separate natin yung kay dz. So, ano naman yung kay dz? So, ang kay dz po, b times bg is magiging bg squared. Then, dito naman magiging 2bg. So, kay db na yan, di ba? So, minus what? Minus ito. 2 times bg is magiging 2bg. Then, yan. Plus b. Then, db. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dyan, i-combine po natin. Dito kasi wala tayong problema na ito kasi isang function o isang dg lang. Pero dito, meron dalawang db. Kaya ang gagawin natin dito, i-combine po natin ito. So, doon tayo sa taas. So, i-combine po natin yan. Combine natin to. So, ano ba yung nakuha natin dito? Ang nakuha po natin dito sa baba, dito na sa baba. So, ang nakuha po natin dito is what? Ito. So, wala tayong problema kay b. Lagay muna natin yung b squared g plus 2b squared dz. So, ito, i-combine lang natin ito. I-combine natin lahat ng db. So, ang may db dito is what? Meron itong negative sign dito. So, ang gawin natin, i-distribute natin negative sign. Negative times 2b is magiging negative din ito, magiging negative din ito. So, magiging wala na yun, magiging positive na yun. Kaya positive operation dito. Lahat ng db, i-combine mo. Ano ba yung nauna dito? bg squared, then plus 2bg. So, dito, meron tayong negative 2bg at negative b. Tama? So, db yan. So, yan. Burahin natin to. So, dito, try natin, maka-cancel natin dito. So, kung titignan po natin yung problem, balikan natin ito, b squared g plus 2b squared dg, di ba? So, kung titignan po natin yung problem, positive 2bg to negative 2bg is 0. So, kung natira dito is bg squared at negative b db is equivalent of 0, di ba? So, paano natin yung simplify? So, madali na natin masin-simplify kasi ipa-factor out natin yung b.
Kasi alam natin, b squared to b squared, hindi pwede yan ma-integrate kasi magre-respect sa dg. So, kailangan ito malipat dito. Di ba? So, i-factor natin yung b squared, magiging z na lang dito plus 2 na lang dito. Tama? dz. So, plus dito, ano yung papaktor natin? Sir, yung b. So, b po. b to g squared minus 1 db. So, anong gagawin natin? Siyempre, di-divide natin dito. Tanggalin natin by z plus 2. Then, dito magiging b squared. Tama? So, matatanggal na ito. Then, dito, matatanggal na rin. So, ang natira dito is, ito magiging, hindi pala pwede tanggalin to kay dz. Sorry. Hindi pala ito tanggalin kasi dg naman to. Pwede yan integrate. So, pwede yan. B squared kanina. Ano yung kanina dun? G plus what? Plus 2. Tama. So, hindi natin pwede ito tanggalin. Ang tatanggalin natin dito is ito. Ilipat natin sa kabila. Ito yung matatanggal. So, G squared minus 1 all over B squared. Ito pala. Kasi ito yung tatanggalin natin. Kasi ito pwede natin integrate kasi G plus 2 which is magre-respect sa dg. So, pwede yan. So, ito matatanggal lang ito. Magiging all over nito is magiging ganito siya. G plus 2 all over ito na G squared minus 1 dg. So, pwede na yan. So, ito matatanggal ito. Ito mag-low of exponent. Kaya ang matira dito is positive db all over b na lang. Then, saka mo ito i-separable variable naman. So, separable variable naman siya. So, burahin natin yung sa unahan. So, yan. So, balik natin yung, ito yung integrate natin. Doon natin sa taas. So, ang tanong, paano po natin ito may integrate? Di ba? So, may integrate po natin yan by partial fraction. Partial fraction. Kung natatandaan mo yung partial fraction sa integration, madali na yun ito siya makuha. So, kung i-partial fraction natin yan, magiging what? Magiging, ano ba ito siya? G plus 2 all over. Ito, kunin natin yung factor nito. So, magiging, ano ito siya? G plus 1 and G minus 1. Tama? All over A, all over what? All over G plus 1 and B all over Z minus 1. Tama? Then ito, i-eliminate natin yan. By what? Eliminate natin yan by LCD, which is yung G dito, plus 1 and G naman, minus 1. So, yan po yung eliminate natin. So, para matanggal po yan, ito matatanggal ito. So, kaya matira dito is G plus 2 is equivalent of ito. Pag in-eliminate mo ito, magiging dito, matatanggal po ito. Kaya magiging value nito is what? A to Z minus 1. Tama? Then itong matatanggal po ito. Then magiging value ng B is Z plus 1. So, yan. So, yan po yung gagamitin natin sa partial fraction. So, tandaan lang kanina. Tandaan lang natin, ang nakuha natin dito is, lagay mo natin dito. Ang nakuha po natin dito kanina is integral of, hanapin po natin yung value ng A. So, pero ilagay na natin yung G plus 1. Then, yung value ng B, di natin alam yan. So, ilagay natin yung G plus, ano ba ito siya? G plus 1 and G minus 1. Tama? So, plus natin sa dB. Kanina, yung dB natin. Yan. So, equivalent to 0. So, hinahanap natin yung dito, yung unknown. So, para makuha natin yung value ng ano bang gagamitin natin. So, madali lang. Ang lagay natin, let G is equivalent of, ano bang gamitin natin? Let G natin by, kunin natin yung value ng B. Para makuha yung value ng B, kailangan ng positive 1. So, G, positive 1, plus 2, ito. So, lahat ng G, lagyan mo ng 1. So, A, 1 minus 1, tama, plus B, then 1 plus 1, tama. So, ito magiging 0 na kasi 1 minus 1 is 0. So, 0 times A is 0 na. So, 1 plus 2 is 3. So, ito, 1 plus 1 is 2. 2 times B is 2B. So, simply, ang value po ng B is what? Ang value po ng B is 3 half. Tama? Yan po yung value ng B. So, 3 half daw yung value ng B. 3 half. So, paano naman yung makuha yung value ng A? So, para makuha natin ang value ng A, isa-substitute mo naman let G is equivalent of what? Equivalent of negative 1. So, sir, bakit negative 1? Kasi kukunin mo naman yung value ng A. Para makuha mo yung value ng A, kailangan mong i-substitute yung negative 1 sa G. Kasi pag ginawa mo yun, negative 1 to positive 1 is 0. 0 times B is 0. Kaya makukuha mo yung value ng A. So, lahat ng G, papalitan natin ng negative 1. So, negative 1, ito, to positive 2. So, A to negative 1 to negative 1. Tama? So, anong gagawin natin dyan? So, isi-simplify po natin yan. So, dito, negative yun. Di ba negative 1? So, tama rin, negative 1.
negative 1, then plus b to negative 1 to positive 1. So 0 na ito, then negative 1 to negative 1 is magiging, ito magiging 1 dito, di ba? Then dito magiging what? A to the 2. So ang magiging, pero negative kasi negative to negative. So i-divide natin yan simply. Ang A po is negative 1/2, di ba? So ano yung magiging value ng A natin? So ang magiging value ng A po natin is negative 1/2. So negative 1/2 dito. So negative 1/2 ba yan? Tignan natin, checking natin yan. Baka mali. Try lang natin yan. So negative 1/2 daw. Negative 1/2. So yan, tama, negative 1/2. So ito, murahin natin. Parse approximate. Huwag kayong mag-alala. Kaya nasa gitna na tayo. Nasa gitna na tayo ng stress. So paano natin ito makuha? So integral lang yan. So ito magiging what? Pag in-integrate mo ito, magiging negative 1/2 ln of g plus 1. Then dito magiging 3/2 ln of g minus 1. Then dito magiging what? Magiging ln of b equivalent of 0. So anong gawin natin dyan? So sisimplify po natin yan para matanggal po natin yung i-arrange muna natin by algebra. So unahin natin yung ln. So unahin natin by ln of b. Ln of b yan. So unahin natin by ln of b. Ln of b. Then ano yung next natin? So yung ln of b dyan. Then yung negative 1/2 ng ln of g plus 1. Then dito positive ln of, kasi dito division kasi mahirap ito i-properties. Pero kung i-arrange mo yan, madali lang sa properties. 3/2 ln of g minus 1. So yun, equivalent of c. So paano yan? So ang gawin natin dyan, i-multiply natin by what? So ipatas natin ito para matanggal. Patas natin. Multiply natin by 2. So para matanggal ito yung mga denominator dito. So ito magiging 2. Dito magiging 2 ln of b. Then dito magiging ln of g plus 1. Then dito magiging 3 na lang. ln of g minus 1. Then ito magiging c na lang. So anong gawin natin dyan? So ang gagawin po natin dyan is the properties of exponential natin ito. So alam natin ito ba kung pupunta sa denominator, di ba? So magiging ganito na siya. So magiging ln of b squared. Then ito, subtraction ng operation nito. Magiging b squared. Then magiging b squared. Then properties mo na ito magiging ln of b to positive 3 ln of g magiging, kasi okay ito subtraction, pero magiging g minus 1 all over ito sa division dahil negative g plus 1 is equivalent of c. So anong gawin natin dyan? So i-properties na exponential natin. So para matanggal ito, kaya ang matira lang dito is what? Ang matira po dito is, ang matira po dyan is yung b squared z minus 1 all over z plus 1. Tama? Is equivalent of c. So anong gagawin mo dyan? So isi-simplify po natin yan. So ang tanong, paano mo i-simplify? So by foundation of algebra, madali lang yan isi-simplify. So by LCD na lang yan, di ba? By LCD. So g plus 1 magiging b squared g minus 1 is equivalent of c to the g plus 1. So yan. So sir, ang tanong ko po sir, yan na po ba yung sagot? So hindi pa yan. Malayo pa yan. Hindi pa yan sagot natin. So anong gagawin natin dyan? So ang gagawin mo lang dyan is eliminate mo yan. So paano natin eliminate ito? So pagalingan ng foundation sa algebra. So kailangan, kasi maraming method na naisip ko para ma-eliminate dito. So kung madali na lang yung kukunin natin para hindi kayo malito. So ang gawin mo, mag-multiply ka ng b all over b dito sa ano natin. So bago natin gawin yan, ang gawin mo natin sa homogeneous, ano ba yung ano natin, value ng substitution natin kanina? So ang ginamit natin kanina is u equal to bz, tama? U equivalent of bz. U equivalent of bz sa homogeneous daw. So ang tanong daw, ano yung value ng b? So paano natin makuha yung value ng b natin? So paano makuha yung value ng b? So para makuha yung value ng b, kailangan po magka-isolate tayo. So try natin i-isolate yung value nung, ano ba dapat na kunin natin? Yung value nung, kasi ito b, di ba? B ito. So ang gawin natin yung value nung kunin natin yung value ng g.
So, para makuha yung value ng G. So, para makuha yung value ng G, divide mo lang by B. Tama? So, simple, G is equivalent of U all over B. So, yan po yung value ng G. B squared. Ang value po ng G is U all over B minus 1. So, meron akong method parang kasi kanina, naisip ko yung ibang method na gusto kong i-apply dito. Pero same lang naman ang makukuha mo dito. So, ang gagawin ko lang, kasi ang method na yun is parang manipulation, which is yung pagmamanipulate ng mga equation na nabubuo mo. Pero dito, gamitan na lang natin ng algebra, which is yung single fraction, para mas madali nyo maintindihan. Kasi kung yun ang ginamit ko, mas malito kayo. So, ganito na lang. So, U, then dito magiging G. Ano ba yung G mo? Sir, ang G po is U all over B. Tama? Plus 1. So, gawin natin single fraction yan. So, B squared. So, G, wala bang exponent ng G? So, wala naman. So, yan. U minus B, minus U, minus B times 1, B. All over B na lang. Diba? So, dito magiging, ano ito siya? Magiging U plus B all over B na rin. So, anong gawin natin? Ito, matatanggal ito. Diba? Yan dito. So, magiging B na lang dito. Then, ito magiging U minus B. So, i-try lang natin ito by trial error. Try lang natin makuha natin. Kung hindi natin makuha kasi bago ko lang ito na ano. Yung gamitin natin yung isa method. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gawin po natin dyan is i-multiply po natin. Para ma-eliminate natin ito, B, multiply natin by what? By B. So, B. So, magiging B squared dito. Then dito, U minus B pa rin. Then dito, magiging C. Then matatanggal ito. So, magiging, ano ito siya? Magiging U plus B na lang. So, yan. So, trial error tayo. Try natin kung makuha natin yung substitution yan. Kung hindi natin makuha, balik tayo dun sa ano, sa isang problem. So, I think naman na makukuha yung problem, makukuha naman natin yung substitution natin dito. So, trial error lang naman. So, B. So, B squared yan. So, try natin yan. By B squared. B squared. So, tignan natin kung may makuha naman, I think makuha. Pero, ayun, meron pala dito. Meron 3 dito. Kalimutan natin. Kung natatanan nyo, ibalik nyo lang yung video. Then, merong kayong makikitang doon na nung nag-eliminate tayo, nag-multiply tayo ng 2 para ma-eliminate yung denominator natin. Di ba, meron doon 3 all over 2. So, pag minultiply mo yung 2 sa 3, magiging 6. Pag dinivide mo sa 2, magiging 3 na lang. Then, 3 ln yun, di ba? 3 ln of G minus 1. Then, kapag nag-properties of logarithm ka dito, yung 3 ln magiging exponent niya, di ba? So, ito na yun. Magiging exponent niya yung 3. So, ibig sabihin, meron 3 dyan. Then, meron naman 3 dito. So, nakalimutan ko yung 3. So, pasensya na. So, dito, meron 3 dito. So, meron din 3 dito. Exponent. By properties of logarithm yan, nakalimutan ko talaga yung 3. Nung nag-eliminate ako, nakalimutan ko yung 3. Kaya pala, parang mag-error kasi dito ba. So, yan. So, anong gagawin natin dyan? So, simplify po natin yan by B squared. Di ba? Magiging B squared yan. O B cube. B squared. So, ang next natin dyan is B cube. O, trial na natin sabay ano natin dun sa kanina. Kasi parang mag-error kasi dito. Try natin dun sa sinabi ko na method. Which is ito. So, okay naman. Dito na naman. Konti lang naman yan. So, yan. So, ito yung kanina. So, hindi ko gagamitin ito. Dito tayo kanina, di ba? Dito tayo. So, balikan natin. Pasensya na. So, yan. So, B, ano ba yan siya? B. So, B squared yan, di ba? So, kung gawin natin ganito siya, gawin natin by, mag-multiply tayo by what? By B all over B. So, sir, bakit ganyan i-multiply mo? Kasi, ito manipulation lang. Ito yung manipulation lang. So, pag ito yung multiply mo dito, babalik din siya dito. So, try lang natin. So, B cube. Ito, B times B. B cube na lang. So, G minus 1 cube dito. Then, all over what? All over B. Yung B dito. So, dito magiging C na lang. Then, G plus 1. G plus 1. So, yan. So, anong gagawin natin dyan? So, kasi di ba, tingnan niyo yung problem. Yung B cube all over B, law of exponent. So, pag dinivide mo yung B cube sa B, anong magiging sagot niya? B squared. So, babalik siya dito. So, yan. So, para matanggal natin yung B dito, anong gagawin natin dyan? So, mag-ano tayo, mag-multiply tayo ng ano, para matanggal natin. Kasi kailangan natin tanggalin yung B dito. So, para matanggal natin yan, mag-multiply tayo ng B. Yan. So, B times dito, matatanggal na ito, di ba? So, ang matira dito, B na lang.
b cube all over g minus 1. So, trial error ka na, nag-try lang naman. So, ayan. So, dito, magiging, multiply mo dito, magiging b. So, i-distribute mo yung b dito sa loob. So, magiging bg plus b na lang dito. So, ayan. So, anong gagawin mo dyan? So, i-quantity cube mo dito. So, gawin mong cube root ito. So, magiging ganito siya. So, magiging b all over g minus 1 minus g minus 1, di ba? So, gawin mo siyang ganito. Cube equivalent of c. So, sir, bakit naging ganyan? So, tignan nyo. Pag sinimplify mo kasi ito, magiging b cube and magiging exponent na yung cube dito. So, pareho lang, babalik din naman. So, ang gawin mo dyan, i-distribute mo yung b dito sa loob. So, distribute mo yung b dito na. So, bg equivalent of g1 o yung b equivalent of b yan. Cube yan, di ba? So, sinimplify natin ito. Distribute natin sa loob. So, ito, okay na yung ganito. So, ang gawin mo lang dito is, try natin, simplify pa natin ito. So, paano natin matanggal yung, ano natin, ang tatanggalin kasi natin dito is, try natin yung bg. So, kunin natin yung, mamaya na lang, kunin natin, kasi mamaya kukunin natin yung value ng bg. So, mamaya na lang natin kunin. So, equal to what? Equivalent of bg plus b. So, ang gawin natin, kunin natin yung value ng bg. Kaya nang sinasabi ko, sir, ano ba yung value ng bg? So, ang value po ng bg kanina, di ba? Ganito yan. Ano bang ginamit natin substitution? Sir, ang ginamit natin substitution sa HOMO is u equivalent of bg, di ba? So, ibig sabihin, ang value po ng bg is u. So, papalitan natin ito by u, di ba? U. Kasi bg is equivalent of u. Sa homogeneous, p cube yan. So, dito magiging what? Ito, bg. Ang bg po, sir, is u. So, u plus b. Tama? So, yan. So, meron itong c dito. O, dito yung ilagay mo yung c dito. Sa katabi niya. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dyan, babalik tayo sa substitution natin. So, dito, sa substitution. Dito pala. So, kasi u ito, paano mo makuha yung value ng u? So, para makuha yung value ng u, i-isolate mo ito. So, magiging u is equivalent of x minus 2. Tama? Then, y, yung b naman, paano natin makuha yung value ng b? I-isolate mo yung b. Y is equivalent of negative 1. So, yan. Simplify natin. So, u is equivalent daw sa x minus 2. Then, ito, distribute. Negative b. So, ano ba yung b mo? Ang b mo is y minus 1. Then, meron itong cube. Yan. Equivalent of u. Ano ba yung u? Sir, ang u po is x minus 2 plus b. Ano ba yung b? Ang b po is y minus 1. So, ang b po is y minus 1. B is y minus 1. Tama? So, meron itong c dito. So, simplify po natin yan. X minus 2. Negative times positive y is negative y. Negative times negative to positive 1. Tama? So, cube yan. Equivalent of c. X minus 2y plus y minus 1. Ito pala, negative 2 to positive 1 is negative 3. So, by commutative property, magiging positive y to negative 3. So, ito, by arrange mo ito by algebra, commutative. So, ito, negative 2 to positive 1 is what? Negative 1. So, i-arrange mo lang ito by magiging ganito siya. X, magiging ganito siya. X minus y, negative 2 to positive 1, negative 1. So, cube, yan. So, equivalent of c, x plus y minus 3. So, ito na po yung sagot sa problem number 2 of the coefficient linear into variable.